Dahil sa inyo, wala rin si Pag-ibig Fund sa sitwasyon ngayon. Okay? So, meron tinatawag na provident savings. Okay? Yung contribution nyo, mapa-regular savings, yung monthly contribution natin. At meron din tayong voluntary savings na MP2. Okay? Yun yung 5 years. Tatakal natin mamaya. So, meron siya dito. Dito nakapaloob yung mga loan. Okay? Yung multipurpose loan, calamity loan, 20 years maturity, yun na yun, okay? And then, voluntary retirement na 60. Okay, malinaw, voluntary retirement po yun. Pag nag-retire po kayo ng 60, pwede nyo pa siyang ituloy ng 65. Okay, kasi ang mandatory retirement is 65 years old. Okay, dito nakapaloob. And then, yung isa sa ano natin is yung death claim. O yun nga, ang makakapag-tuloy or makakuha ng inyong benepisyo is yung mga mapag-iiwanan nyo. Okay? Bukod doon, dito siya kilala talaga, home financing. O way back 1978 pa, ito na siya, affordable housing loan. Unlike kasi ang kalaban namin dyan, bangko. Ang pinagkaiba ni Pag-ibig Fund, kay Pag-ibig Fund, hindi ka makahulog ng 1 or 2 taon, hindi ka na makagad papaalisin. Okay, pero sa 1 taon na yun, matatag yung bahay mo as foreclosed. Ibig sabihin ng open for bidding na siya. Okay? So pwede na, kunyari ako, nagagawa ko ng bahay, pwede ko na i-acquire yung bahay na yun, basta manalo ako sa bidding. Pero, kapag may nakatira dyan at nakuha ko yung bahay, pwede ko naman siyang kausapin para paalisin. So mapapaalisin sa kanya is yung second owner. Okay? Pero kay Pag-ibig Fund, ang kagandahan din, hindi namin kukunin lahat ng appliances, kung may kotse man kayo, yung mga pambayad utang ba, walang ganun si Pag-ibig Fund. So kung paalis kayo, pwede nyo isama lahat ng yung gamit. Unlike yung bangko, kailangan nyo iwan yan. Kasi kung magkano pa yung balance nyo, at wala kayong pambayad, at take note, yung bangko kasi wala pang 1 taon, pwede ka na niyang paalisin. Okay, wala siyang tinatawag na acquired assets na are foreclosed na kapag hindi nakabayad yung member is pwede pang hindi mo na paalisin hanggang wala pang naka-acquired na bagong owner. Okay? So ito yung ating dividend rate last year. Okay? Meron tayong 6.55% tax-free sa ating regular savings. Ito, regular savings. Ito po yung ating mandatory contribution monthly. Okay, doon naman sa kabila, si Modified Pag-ibig 2. Ito yung voluntary, good for 5 years. Kung nyo pwede nyo mag-invest kayo ng kahit magkano. Ito minimum na ngayon is 400. Ito is 500 pesos. Okay? So pwede siya pagsabayin. Pwede deduction sa company ito, pwede naman voluntary. Okay? So ito yung Pag-ibig Fund snapshot. Ito, dito makikita natin kung ilan na ba yung membro, kung magkano yung pondo ni Pag-ibig Fund. Ito po is na-establish siya for last year lang. Okay, wala pa yung ngayong taon. So last year, meron tayong 15 million active members. May mga nag-retire, early retirement ng 55, 60, 65. May mga gumagraduate from senior high na nagpapa-enroll, nag-enroll na agad sa atin. Okay, nagpapa-member na 18 years old and above. So, pag mas lalong tumatagal, habang di pa na-approve yung pinaka-mandatory 55 retirement, 55 age of retirement, dadagdag pa siya dadagdag. Okay? So, may iba kasi hindi mo na kagad nag-retire eh. Yung iba naman, dahil sa kalusugan, get-retired na. Lalo na pag sa mga government. Okay? Dito naman, sa housing loan, ito po, yung 126 billion. Ito po yung pera. Okay, yung amount po na napahiram na po sa lahat ng nag-avail ng housing loan as of last year. Okay, amount to. Yung bilang, 96,000. Okay, baka sa inyo dito, ang kasama sa 96,000 na to. Okay? So, dito naman, bukod sa housing, meron tayong loan like MPL or calamity. So as of last year, meron tayong 59 billion pesos na amount na napahiram. At sa bilang naman, kung kasama rin naman kayo dito, 2.5 million na po ang bilang natin na nakapag-avail ng loan program kay Pag-ibig Fund. So habang tumatagal yan, lalo na kayo may calamity,
At lalo na kayo, naapektuhan is Metro Manila. So alam naman natin pag Metro Manila, kahit hindi ka naapektuhan ng baha, magkakalamity ka. Kasi sobrang baba po ng interest ng calamity loan, unlike KFPL. Bukod doon, ito yung pinag-uusapan talaga yearly yung ating presidente. Sa lahat ng upong presidente ng bansa, lagi lang tinatanong kung ano yung total assets ng Pag-ibig Fund, ni PhilHealth, ni SSS. Kasi yun yung i-report namin, yung chairman's report, every first quarter ng taon, kasabay ng declaration of dividends. So, i-report namin yan. As of this year, okay, di last year, this year, meron na kaming 1 trillion pesos na total assets. Kaya malaki-laki na. So, transparency yan, pinapakita namin na ito na yung inyong pera. Pera natin, okay? Ipag-ibig fund. So, last year, 900 billion pesos. So, ito yung membership savings, yung contribution. Ito naman po yung member savings. Ito nakapalog dito regular savings, pati MP2. Okay, kasama na yan. Yes, dito naman yung ating dividend rate, tax-free. Parehas po yung tax-free. Although lahat naman po ng program si Pag-ibig Fund is tax-free. So wala kayo po problemahin. Or kung di ba nyo ito mahulugan, may tuloy, at ito rin, hindi naman yan mababawasan yung hulog nyo. Okay? So ito yung ating i-discuss ngayon. Una is yung regular savings. MP2, ito yung mga savings program namin. Pangalawa, yung ating mga loan programs. Short-term loan, dito na po yung MPL. Yung tatawag din MPL or salary loan. At dito na yung calamity loan. Sumunod din yung helps. Sino ba ito yung mga housing? Housing loan. Wala pa naman. Kaganda kasi itong helps, sabihin ko na lang din, wala ka 5 taong ka na pagbabayad sa inyong bahay, 5 years consecutive, yung dire-diretsong hulog, walang palya. Yung 5 taon na yun na hinulog nyo, pwede nyong i-loan yun. Okay? Pwede nyong i-loan yun, tapos yung pera na yun, pwede nyong ipapagawa ng bahay. Or kahit saan nyo siya pwedeng gamitin. Okay, ganun yung helps. Basta 5 taon na nag-housing loan ka, na sunod-sunod yung bayad mo na walang laktaw, qualified ka for helps. Kunwari, 500,000 yung inyong bahay, total contract price. Meron ka na nahulog na 200,000 for 5 years, pwede mong ilan yung 200 na yun. Ang payable siya in terms of years is hanggang 30 years din. Okay, ganun siya kaganda sa helps. So, sumunod is yung housing loan. Okay, yung HEAL. Okay. Ay, sorry. Ito pala yung HEAL yun. Sorry. Dito pala yung HEAL. Ito yung inahanap ko. Yung helps, ito yung sa STI. Meron ba ditong estudyante nagpapaaral sa STI? Wala. Science, then, itong Pag-ibig Acquired Assets, yung pinapagin ko kanina. Loyalty Card Plus. So, lahat naman siguro tayo dito meron ng Loyalty Card Plus may bangko. And then last is yung ating virtual Pag-ibig account. Individually and by company, employer. Okay? So, yun. Pag-ibig regular savings is high dividends and government guaranteed. Pag sinabi high dividends, yun nga, sa Tagalog, malaking dividend do, malaking interest ang pera. Compared sa ibang, wala na. Compared sa ibang, kalaban nila or competitor, okay? Bangko. Narinig po ba ako? Hindi naman. So, yun. Tapos yung government guaranteed, pag sinabi government guaranteed, yung hulog nyo, once na may mangyari kay Pag-ibig Fund na hindi maganda, okay, sabihin natin bankruptcy. Sabihin natin gano'n. May sorry namin sa inyo, yung inyong hulog. Kasi pag sinabi government guaranteed, supportado kami ng pamahalaan. Supportado kami ng gobyerno. Okay? So, malabo nang mangyari yan kasi 1 trillion na tayo as of now. So, lahat naman ng hulog nyo is nakalagay yan sa isang system. Kumbaga, hindi nyo pwedeng ibigay basta-basta sa hindi naman talaga part ng Pag-ibig Fund. So, hindi siya ma-cover. Yun, so yun government guarantee. May solid namin sa inyo, 100% yung inyong hulog at yung inyong interest ng pera nyo. Okay? So, ito yung sample. Yung sample nito is yung the value of topping up.
Okay? So tayo dito is meron tayong 400 minimum as of February 2024. So, ba't 400? So, 200 sa atin, 200 sa ating kumpanya. Okay? Doon siya. Ngayon, sa loob ng 20 years, may ipon na po ako. Ipon pa lang ito na 96,000 pesos. 20 years. Wala pang dividendo. Wala pang interest. Sa interest, meron na akong 83,000 pesos. So, yung 400 ko, lahat ang inabot. Pagdating ko na 20 years, meron ako makukuha ng 179,000 pesos. Okay? So, sabi nga dito, the value of topping up. Ibig sabihin nito, tayo, as employee, pwede tayo mag-agree ng ating contribution. Hindi na tayo maasa sa, tawag po dito, yung announcement ni Pag-ibig Fund na itaas na yung contribution ng company, pwede rin tayo magtaas ng ating hulog, voluntary. So, from 200 ako, pwede ako magtaas ng up to 400, 300, kunwari na doon, or kahit 1,000. So, kunwari, 1,000 ako, pwede ganito, ng 800 ako, tapos 200 yung Pag-ibig Fund. So, meron na ako 1,000 a month na inuhulog. Tapos, pag naipon ko yan ng 20 years, tinapatan ni Pag-ibig Fund yung aking savings 20 years din. So, 209,000 pesos yung aking makukuha mula kay Pag-ibig Fund, hindi lang basta savings ko. So, tinapatan niya yung aking contribution. So, ganyan yung kagandahan na mas malaking contribution, mas malaking ipon kay Pag-ibig Fund. Kaya ganyan po yan kasi wala tayong tax. Okay, unlike yung bangko, meron siyang withholding tax, charges, fees, etc. So, madami siyang deduction. Okay? So, ganyan, pag nag-topic up tayo, meron tayong form sa online na pinipilapan, downloadable naman yun, tapos bigay nyo sa HR. Okay? Andun yung pangalan nyo, amount kung magkano papalitap nyo, tapos company ID nyo. Ilan yung requirements para makapag-upgrade po kayo ng inyong contribution. So ito na kahit magkano kahit 2K ako, kahit 2K po yung ihulog nyo, 200 lang sa company, pwede po. Okay? So wala tayong maximum dyan. Okay? Minimum 200 sa atin, pero maximum tayo. So yun. Dito naman, sa part na to, para sa mga voluntary savings. Voluntary members, okay? So ito yan. Pero ito yan, sasabi ko sa inyo, pwede nyo rin i-download yung upgrade savings form sa online, then submit sa inyong company. Okay? Yan po. So ito yung grounds of withdrawal kay Pag-ibig Fund. Kailan po ba ako pwede mag-withdraw ng aking contribution or benepisyo kay Pag-ibig Fund? Una, meron tayong membership maturity for 20 years. So dati, 2010, so meron pa tayong 10 years maturity. So baka meron dito nakapag-ape. Sa 10 years, walang gap yung hulog nyo. 10 taon kayo active as employee ng isang kumpanya o kahit iba't ibang kumpanya, basta tuloy-tuloy. Bali tayo 15 years. Dati, ayun kasi wala na. Ganun din, walang gap. So pag pick up kayo, at hindi, kung pick up man kayo, hindi kayo qualified, okay? Pag wala namang gap, sunod-sunod, pero hindi nyo siya nakuha in ka 16 years. 15 years ako ngayon, next year hindi ko siya nakuha, next year ko siya naisipang kunin, hindi na ko rin mo pwede. Okay, kailangan in ka 16 years, kunin nyo na. Ganyan naman siya. Pero dito naman kayo may membership maturity, una, may gap man, o wala, pwede nyo itong i-avail. Basta naka 240 months na kayo naguhulog. May gap man po, o wala malinaw, okay, 240 months. Bukod doon, kahit kailan nyo siya pwedeng kunin. Kung dyan, naka 240 months na kayo, at naisipan nyo siyang kunin after 5 years, 5 years, 8 years, 10 years, pwede po. Okay? So ito is, di naman siya mandatory kunin. Kasi, pag kinuha nyo yan, yung malitira dyan, is para sa inyong retirement na. Okay? Pero kung di nyo naman kailangan ng pera that time, huwag nyo muna kunin.
Okay, palaguin nyo pa hanggang mag 60 or 65 po kayo. Sumunod is yung retirement, yung voluntary 60 and mandatory 65 yung tinatawag. So, yan yung sa retirement. Sobrang dali na natin mag-file niya kasi pwede na kayo mag-file sa online. Okay, kahit din napupunta dito yung mga kakilala nyo or mismo kayo, pagdating ng in the future, pa-file na po kayo. So, sa tingin ko, sa sunod yan, talagang lahat online na. Okay, wala na kayo maging pila sa retirement. Sumunod is yung permanent total disability. Okay? Alam natin yan, yung mga PWD natin na mga kamembro kay Pag-ibig Fund, okay, kailangan ng financial support para sa kanilang kalusugan, okay, sa pinagdadaanan. So, pwede siya i-terminate, kunin, okay? Pero pwede pang ituloy pa, medyo gumaganda-ganda na yung ating income. Sumunod is yung insanity, yung pagkabaliw. Okay, so bigkakalala tayo na merong sakit sa pag-iisip. Siyempre, naggagamot yan. Kailangan niya ng suporta. Pwede niya kunin yung kanya regular savings ni Pag-ibig Fund. Sumunod is yung termination from service by the National Health. So dito, nagulat kami nung pandemic. So, ang dami non-file na termination. So, yung nagbigay yung kumpanya ng parang may letter na terminated na si employee dahil sa COVID-19. Sobrang iniiwasan kasi natin yung COVID-19 that time. So, nawalan siya ng trabaho dahil sa pandemic. Okay, pwede na niya kunin yung kanya. Ngayon kasi hindi na. Kasi, depende na lang kung ano yung reason kung bakit na-terminate yung member. Okay? So, sumunod is yung permanent departure from the country. Yan nga, yung mga naibang bansa, nandun natitira. Okay? Same, pag nagbago kasi yung nationality mo dun sa system, automatic, entitled ka na for claiming. Ganun siya, okay? So, pag may nakalala kayo mag-a-abroad na, or doon natitira, sabihin nyo, pwede na nilang kunin yung kanilang contribution. Sumunod is yung death claim. Okay? Ang death claim is first degree. First degree lagi yan. Asawa, kung sa yung pamilya, asawa, anak. Kahit yung anak nyo wala pa sa legal na edad, pwede siya pumirma ng waiver of rights. Na win-waive niya yung kasi ang kami sa death claim, hati-hati. Kunwari ako, una ko na, yan. Tapos, naiwan ko yung asawa ko, pinatlo kong anak, o di apat. Apat sila maghahati dun sa kunwari hulog ko na 100,000. Yan, gano'n, mga claim ko. So, tigil-tigil sila. Di pa legal na, nilapas legal na edad yung tatlo kong anak. Pwede silang pumirma or paglagdalang na win-waive nila yung kanilang karapatan para sa kanilang ina. So yung lahat ng proceeds ko na 100,000, doon na pupunta sa asawa ko. Okay? Yun yung unang kaso. Pangalawang kaso naman, pag wala ako sa inyong pamilya, kapatid. So kung naabutan ko pa yung magulang mo buhay, okay? So pwede silang dalawa yung maghahati. At tapos palala lang doon kapag wala talaga kayong pamilya, sa inyong pamilya, kamag-anak. So, di kayo basta-basta nag-release nun. Unless, may mapakita, nakatunayan yung pumunta sa amin na talagang kamag-anak niya kayo. Okay? Hindi kayo basta-basta nag-release nito hanggang wala approval or talagang wala tayong mapakita na talagang karapat dapat ibigay sa kanya yung hulog na namatay. Okay? So, sumunod is yung critical illness of the member, yung mga nasa emergency room na nasa critical na lagay na at kailangan ng financial support. So, pwede na nila i-withdraw yung kanilang Pag-ibig regular savings. Okay? So, ito yung ating modified Pag-ibig 2 savings. So, CMP2 is higher returns kesa kay Pag-ibig regular savings. So, dito 7.05, yung kanina 6.55. So, mas mataas to. Meron siya dalawang option. Compounded and annual. So, may discuss natin yan. Pero sa parehas po yan, ang 5-year maturity. Parehas yan. Okay? Sumunod, pwede siya sa ating mga retirees or pensioners na dating miyembro ng Pag-ibig Fund na may 24 months contribution.
Okay? 24 months pataas. Pag siya ay naka 23 lang pababa, hindi siya pwede sa MP2. Bukod doon, si MP2 dati, pwede kayo mag-create sa online ng mas mabilis, mas madali. Ngayon kasi, kapag nag-create kayo ng MP2 sa online, subject for approval, kung saan po kayong area or barangay na nakatira. Kung kayo ay Commonwealth, kami mag-a-approve ng yung MP2. So, ang kailangan na requirements dyan is MP2 form, valid ID, selfie, kasaawang yung valid ID. So, yung nabagay ko ng mga forms, scan yun sa selfie. And then last, kung kayo ay empleyado, payslip 1 month latest. Okay? Kung wala namang kuya nga, kasi ito voluntary to. Kung ang member is voluntary naghuhulog, bank statement or passbook. Yun yung kailangan. Okay? So ito yung annual return option. Sa annual, sa MP2, ang minimum 500 pesos. Ang maximum per member is 10 million pesos. Okay? Wala kayong maximum sa account. Kahit ilang account yung i-create mo, pero kung nag-exceed ka ng 10 million, stop ka na po doon. Hihintayin po natin mag-mature yung isa yung account para pasok kayo ng isa pang account, ng bagong account. Okay? So, yung annual, yung savings mo, ito yung dividends mo. Mag-iwalay sila. Okay? Mag-iwalay sila lagi. So, okay, savings, 5-year maturity. Kaya, dividends, annual return. Yung sabihin po nun, pwede nyo kunin yung inyong dividendo taon-taon. Taon-taon, pwede nyo siya kunin. Pwede nyo lang kunin. Pero, hindi siya nasama dito sa savings ito kasi magkaiwalay po yan. Okay? Pwede siya kunin, pwede hindi. Okay? At ang kagandaan ng annual returns, pag malaki yung inyong invest, yan ay mga billion-billion, ang laki ng inyong dividendo. So, meron kami nakikita dun sa portal na 100,000 yung dividends pala, nasa 200,000, kasi lalaki ng inyong kailang ini-invest. Kaya kung ganito yung inyong i-avail, make sure na meron kayong malaking amount na ipapasok. So usually kasi ang nag-avail na ito is yung ating mga pensioners, retirees, at yung ating mga businessman na member ng Pag-ibig Fund, yung mga malaking mag-invest. So, kapag nakuha nila yung kanilang dividendo, pinapaikot nila sa kanilang negosyo. Okay? Iba naman, medical expenses, yung mga retirees natin. So, sa compounded naman, kakaiba. Compounded, so, ang pinaka-term dyan is rollover. Yung savings mo, plus yung dividends mo, equals dividends po ulit. Ganun siya kaganda. Kung hindi nyo naman gusto kung gusto nyo ng long-term investment, at gusto nyo hindi nagagalaw yung pera, ito yung pinakamaganda option para sa MP2. So, at hindi nyo siya kunin, tumutubo yung pera. Hanggang sa after 5 years, sabay nyo makukuha tong 30, kunyari lang naman 500,000 to, 500 pesos to. So 30,000 plus 5,000 pesos, yun yung makukuha nyo after the 5 years. Okay? So sa MP2, meron tayong tinatawag na over-the-counter payment. Meron tayong online payment na GCash Pay, Maya, Byte Center. Sa mga SM bills and payments, pwede rin doon. At meron tayong tinatawag na deduction from the company or salary deduction. Okay? Pwede nyo gawin yun. Any doon. Okay? Kahit ano doon, pwede nyo i-avail. Kunwari, nagpapadeduct tayo by company ng 500, tapos nagkaroon tayo ng mid-year bonus or any income na pumasok sa atin, pwede tayo mag-online pa rin. Ihulog sa inyong account. Okay? Hindi naman siya maapektuhan. Kasi open si MP2 for any payment channels. Okay? So ito yung algorithm ulit, pero one-time savings. Ito naman kay MP2, pwede ka magulog ng isang baksakan, and then, hayaan nyo na yung pera nyo, kunin nyo na lang after 5 years. So sa 1 million ko, ito na kayo sinasample ko sa inyo na ang laki yung nagiging dividend. Ito ang sample lang po ito comment sir. So 6.38 lang to. Average returns lang to from the year 2020 na 2022. So pinagsama-sama lang siya. Okay, so nagbabago-bago siya yearly.
Okay, take note, nagbabago-bago po yung interest ng Pag-ibig Fund yearly. Okay, dividends ang pera nyo. Okay, nagbabago-bago siya. So, yan. After 5 years, meron ako almost 30% na makukuha sa aking 1 million pesos na in-invest. Okay, so sa bago kasi, bago nyo siya makuha, yung 1 million kasi niyan, meron kami client na dating manager ng bangko, so retire siya. Imbis, meron kami kalaban to sa MP2. Pero yung sa kanila naman kasi, sobrang laki ng charges sa fees. Saka yung kanilang interest is di maabot kahit 2%. So, pinasok niya kay Pag-ibig Fund yung kanyang pera. So, actually naka 7 billion na nga siya, 7 billion. Iba-ibang account. So, yun. So, after a year, meron siyang 5 year. Doon sa 7 account na yun. So, laro lang niya yung pera niya. Kinukuha niya yung iba, pinapasok doon sa 5 year term. Ganun siya mag-savings doon sa kanya Pag-ibig MP2. So, ito naman yung K-compounded. 1 million din. So, nakikita nyo, pinagkasama-sama siya. May 1 million plus sumunod na amount 1.1. Okay, kasi pinagsama itong dalawa na to. So, 1.1. Sumunod ulit. Hanggang sa after 5 years, mas malaki nakuha niya compared to kay annual return. Okay? So, ganun kaganda yung compounded. Kung gusto nyo ng long term, compounded, gusto nyo naman na mapapaigot yung pera, annual return. Okay? Paano ba makapag-create na MP2? So, ito yung ating website. Tapos, be a member button. Okay? So, doon nyo makikita sa virtual Pag-ibig. And then, apply for MP2. Then, doon nyo nang i-upload yung mga selfie, valid ID, scan copy, forms, and then passbook or payslip. And then, after a minute lang kuha mo na kagad yung account mo pwede ka na pumunta sa Pag-ibig branch para mag-invest Ngayon kasi, maabot ng isang araw, 2 araw, kasi ang dami namin ina-approve sa aming portal, okay? So, tapos na tayo sa ating mga savings program. Dito tayo sa ating multipurpose loan. So, multipurpose loan, kaya siya tinawag na multi, okay?